Merry Christmas to everyone. Merry Christmas sa ating online service. Maligayang Pasko sa bawat isa. Salamat sa iyong pagdating. Pagpalain ng Panginoon ang bawat isa. Again, today we will continue to the message about the covenant Christmas. Christmas is God's covenant to us. It is the fulfillment of the promise of God na mayroong ipinanganak sa sabsaban at siya ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus is the reason why we celebrate the season, the Christmas. Kaya lang po, ngayong umaga, maraming mga tao ang na-miss nila ang Pasko. Na-miss nila yung pinakamahalagang person ng Pasko. At pakisabi sa katabi mo, salamat, nandito ka, hindi mo na-miss ang Pasko. Amen. Okay, hindi natin na-miss because Jesus is the reason for the season. And we celebrate Jesus. We honor Jesus. We give glory to Jesus. We magnify the name of Jesus. And so we give thanks to God because we celebrate Christmas dahil si Kristo nasa puso natin. Siya ay sumilang sa ating puso. Siya ay naghahari sa ating buhay bilang ating Panginoon. Kaya ako po, thankful ako kay Lord dun sa blessing na magmula nung ako po ay 18 anyos hanggang ngayon, talagang napaka-halaga sa akin ng Pasko sapagkat naintindihan ko ang totoong kahulugan ng Pasko. Naunawaan ko siya. Hindi ko na na-miss ang Pasko. Kasi marami pong mga tao, na-miss nila yung Pasko. Let me give you an example. During the first Christmas, in Matthew chapter 2, verse 3, Herod the king of Israel missed Christmas. Si Herod, na hari ng Israel, no, na-miss niya yung Pasko. Hindi niya alam na mayroong ipinanganak na tagapagligtas. Na-miss niya yon. In Matthew chapter 2, verse 4 to 6, yung mga chief priests, the religious leaders of that time, describes knew where Jesus would be born. Alam nila kung saan ipapanganak ang Mesiyas, ang Kristo, pero na-miss nila ang Pasko. Hindi nila naranasan ang Pasko. In Luke chapter 2, verse 1, the Emperor Augustus Caesar missed Christmas. Itong emperor nito, malaking tao, kilalang tao, pero na-miss niya ang Pasko sapagkat nung araw na ipanganak ang Panginoong Jesucristo, siya ay nagbigay ng decree na lahat ng tao ay magparehistro. Kaya matindi ang traffic nung panahon na yon. Parang kahapon lang sa Fairview. In Luke chapter 2, verse 2, maging si Quirinius, the governor of Syria, na-miss niya yung Pasko kasi naging punong abala siya sa pag-aayos ng traffic ng panahon na yon. Naging busy siya doon sa census, sa registration ng bawat tao. Kasi bawat tao during that time ay umuwi sa kanya-kanyang bayan para magpatala, magparehistro o magpa-census. In Luke chapter 2, verse 3, maraming tao sa Israel na miss nila ang Pasko. Kasi ang bawat isa ay pumaroon sa kanyang bayan para nga magparehistro. In Luke chapter 2, verse 7, the innkeeper, yung tagapamahala nung pong lugar ng tulugan o pahingahan, na miss niya yung Pasko. Yung manager mismo nung lugar, yung innkeeper, na miss niya yung Pasko. Bakit? Kasi naging abala siya sa pag-entertain ng mga tao. Kaya wala nang naging lugar sa ating Panginoong Hesus nung siya ipanganak. Kung alam lang nila, kung naliwanagan lang sila na mayroong ipinanganak na tagapagligtas, hindi nila mamimiss yung unang Pasko. Ngayon po, maraming tao na mamimiss pa rin nila hanggang ngayon ang Pasko. Nagse-celebrate ng Pasko, pero walang Kristo. Sila ay nagbibigay ng regalo, pero yung regalo na dapat ibigay sa Panginoon ay hindi nila na ibibigay. Na-miss nila yung Pasko. Pagpurihin ng Panginoon, may mga grupo ng mga tao na hindi nila na-miss ang Pasko. At pakisabi sa katabi mo, kasama ka doon. Amen? Hindi mo na-miss. Palapakan natin ang Panginoon. Hindi natin na-miss ang Pasko. Sa Bible, may dalawang grupo ng tao ang hindi nila na-miss ang Pasko. Una yung first
yung wise men. We talk about the wise men. No po? That they gave that highest form of worship to God. Hindi nila na-miss yung Pasko. At pangalawa, yung mga shepherds. Hindi nila na-miss yung Pasko. Sa katotohanan, naranasan pa nila yung kaluwalhatian ng Diyos. At nakita nila ang presensya o naranasan nila ang presensya ng Panginoong Hesus. So today, I will preach on this subject, the manifestation of the glory of the Lord to the shepherds. Yung kapahayagan o yung paghahayag ng kaluwalhatian ng Panginoon sa mga pastol. Naranasan nilang Pasko. Hindi nila na-miss ito. Na-enjoy nila ang Pasko. Naranasan nila yung presence ng Panginoon sa kanilang buhay. Tumanggap sila ng pinaka-the best na regalo. Ang pinaka-the best na regalo, mga kapatid, hindi damit, hindi pagkain, hindi mahalagang bagay, hindi alahas. Ang pinaka-the best na regalo sa Pasko ay ang Panginoong Hesukristo. Can we give Him the praise? Siya ang pinaka-the best. Pwede mong maranasan lahat ng bagay, ma-enjoy mo lahat ng bagay, pero pag wala si Hesukristo sa puso mo, sa buhay mo, hindi ka magiging masaya. Hindi mo ma-enjoy ang buhay. Purihin ng Panginoon, may mga tao na naging example sa atin upang tayo po ay ma-inspire ng kanilang buhay. Luke chapter 2, verse 8, tingnan po natin. Sa lupaing iyon ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. Isang anghel tumayo sa kalagitnaan nila. At ang kaluwalhatian ng Panginoon, the glory of the Lord shone around them. Talagang nagliwanag sa kanila ang kaluwalhatian ng Panginoon at sila'y lubhang natakot. Kaya't sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, sapagkat narito dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. At biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit. Purihin ng Panginoon na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Bigla nagkaroon ng matinding kaliwanagan na nagpupuri sila sa Diyos, mga anghel, libo-libo, laksa-laksang anghel, at nagsasabing luwalhati, kaluwalhatian sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan. Kanino? Sa mga taong kinalulugdan niya. Talatang 15, nang iwan sila ng mga anghel patungo sa langit, sinabi ng mga pastol sa isa't isa, pumunta tayo ngayon sa Bethlehem. At tingnan natin ang nangyaring ito na ipinaalam sa atin ng Panginoon. At sila'y nagmadaling pumunta at kanilang natagpuan sina Maria, Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita nila ito, ipinaalam nila sa kanila ang mga sinabi tungkol sa sanggol na ito. At lahat na nakarinig nito ay namangha sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor. Subalit, iningatan ni Maria ang lahat ng mga ito, ang mga salitang ito na pinagbubulay-bulay sa kanyang puso. Talatang 20, pagkatapos ay bumalik ang mga pastol na niluluwalhati, pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita ayon sa sinabi sa kanila. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Can we give God the praise? Mga shepherds, hamak na mga tao sila, ordinaryong tao. Pero pinadalan sila ng anghel at sila naranasan nila yung kapahayagan ng kaluwalhatian ng Panginoon at sila ang unang nakarinig ng mabuting balita na nagdala ng malaking kagalakan sa lahat ng tao na merong ipinanganak na tagapagligtas. Ang Mesiyas ay dumating sa kanila. Purihin ng Panginoon, hindi nila na-miss ito. Naranasan nila. Bagamat busy sila sa pagbabantay ng kanilang mga kawan, ng kanilang mga tupa. Kasi maraming tao nung panahon kaya magdamag silang nagbabantay kasi pwede silang makuhaan. Praise the Lord! They received the best message na kanilang marireceive and they experienced the glory of the Lord. The question is this, bakit naranasan ng mga pastol ang kaluwalhatian ng Panginoon? Bakit sila yung
experience ito at talaga namang naintindihan nila, naunawaan nila, no, na merong ipinanganak at sila mismo ay pumunta doon sa Bethlehem para sumamba. Ito bang dahilan? Dahil ang mga pastol ay sumasalamin o naglalarawan sa puso ng Diyos. That is the reason. Because the shepherds are the reflection of God's heart. Ang mga pastol, sila yung sumasalamin, naglalarawan ng puso ng Panginoon. Kung ano yung kanilang ginagawa, ito yung naglalarawan ng kung ano ang Diyos sa kanyang bayan. Tingnan natin yon. Luke chapter 2 verse 8, sabi diyan, and there were shepherds living out in the fields nearby. Now the word shepherd in Hebrew is ra'ah, na ang ibig sabihin to pasture and to keep the sheep, to protect the sheep, to guard them, to keep them away from the attackers. In Greek, the word shepherd is poimen, na ang ibig sabihin to care, to protect. Nag-aalaga ang pastol, nag-iingat ng kanyang mga tupa. Shepherds are caring and protective of their flocks. That is why they are the reflection of God's heart. Kasi ang Diyos nag-iingat sa atin. Amen? Ang Diyos nagpo-protect sa atin. Ang Diyos ang siyang nagbabantay ng ating buhay, nag-iingat ng ating buhay. Ang Diyos ang nag-aalaga sa atin. And the shepherds, they are the reflection of the heart of God. So today, if you are caring, leading and protecting somebody, you are a shepherd in the eyes of God. Amen? Kapag ikaw ay nag-aalaga, naggagabay ka, nag-iingat ka ng isang tao, ikaw ay shepherd, ikaw ay pastol sa harapan o sa mata ng Diyos, especially those who are in the ministry of reaching out to people, caring for them, winning them, serving them. So kapag ito yung ministry mo, ito yung binigay ni Lord sa puso mo, na ikaw ay nag-aalaga ng tao, ikaw ay nagpipraise sa isang tao, o ikaw ay nag-iingat sa isang tao, ginagabayan mo isang tao, spiritually, ikaw ay nag-iingat o nagpo-protect sa kanya o nagsiserve sa kanya, you are a shepherd. Also, you are the reflection of God's heart. Ito ang puso ng Diyos. Ang puso ng Diyos, nag-aalaga siya. Ang puso ng Diyos, siya ay naggagabay. Ang Diyos, siya ang nag-iingat ng ating buhay. Bakit? Kasi ang Diyos, siya ay yung totoong shepherd. Psalm 23 says, the Lord is our shepherd. I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my souls. He guides me in the paths of righteousness. Though I walk in the valley of shadow of death, I will fear no evil. Why? Because He is my shepherd. He is our shepherd. Siya yung nag-aalaga sa atin, ang Diyos, ang Panginoon. Siya yung shepherd. Kaya nga nung siya'y ipinanganak, no, una niyang pinapuntahan at binalitaan ay ang mga shepherd for them to experience and not to miss Christmas. Amen? Not just to experience but to enjoy His glory. Kasi siya ay shepherd. Actually, prophecy nga siya sa Matthew chapter 2 verse 6 na sinasabi. It says, but you, Bethlehem in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people, Israel. Kaya, ang Diyos talagang attracted siya sa shepherd. Malapit siya sa shepherd. Lalo pat yung shepherd ay talagang nag-aalaga, nagkakalinga, nagmamalasakit, nagmamahal. Yan ang reflection ng puso ng Panginoon. Kasi yun ang Diyos. Siya ay nag-aalaga, siya ay nagmamalasakit, at siya ay nagmamahal sa bawat isa sa atin. Amen? That is why Jesus said in John chapter 10, verse 11, sabi niya, Jesus said, I am the good shepherd. He is the good shepherd. And He said, the good shepherd gives His life for the sheep. Siya yung mabuting shepherd na nagbibigay ng kanyang pag-aalaga at nagbigay ng kanyang buhay sa kanyang mga tupa. At tingnan natin itong mga shepherd na ito. Balikan natin in Luke chapter 2 verse 8. Na sinasabi, there were shepherds living out in the fields nearby, and the Bible says they were keeping watch over their flocks at night. Nagbabantay sila ng kanilang mga tupa ng gabing yun.
Now, the word keeping watch in Greek is philasso. Ano ibig sabihin ng word na philasso? It means to guard, to protect, to preserve, and to keep away from being snatched. Yun ang ginagawa nila. No? Kasi yung kanilang mga tupa na kanila pong inaalagaan at binabantayan, sila po yung mga tupa for the temple sacrifice. Kaya kinakailangan nilang alagaan, kinakailangan nilang bantayan. But praise the Lord, pinapuntahan sila ng angel para ipaalam sa kanila na mayroong shepherd na dumating. At yung shepherd na yon, siya rin yung tupa na iaalay. He is the lamb that was slain before the foundation of the world. So they keep watching. The word keeping, it means continuously. Keeping on watching, keeping on guarding, keeping on protecting and preserving and keeping away them from being snatched. That is the work of the shepherds that reflects the heart of God. Now, these shepherds, mga kapatid, itong mga shepherds na ito, na-experience nila yung manifestation. Naranasan nila yung tinatawag na kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos. Nakita nila yung talagang liwanag. Hindi lamang yung kumukuti-kutitap. Hindi lamang iba't ibang kulay, talagang nagliwanag sa paligid nila. Sabi ng Luke chapter 2 verse 9, an angel of the Lord appeared to them. Nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon. And the Bible says, the glory of the Lord shone around them. Yung kaluwalhatian ng Panginoon talaga naranasan nila. Nakita nila yung kaliwanagan. The word glory in that verse is doxa. Na ang ibig sabihin, the splendor, the brightness, the brilliance, the glorious honor, the excellence of God. God revealed Himself to them. Talagang nagliliwanag siya. Kaya mga kapatid, ito yung Pasko eh. Na talagang, kumbaga, ang mga fancy lights lang yung nakikita natin, but the true meaning of Christmas is the brightness of God in our lives. The brilliance of God, the splendor, the glory of God na kanilang naranasan. That glory, mga kapatid, no? Listen carefully. That glory is the Shekinah glory in the Old Testament. That is the Shekinah glory na binabanggit sa Old Testament. Now, yung glory na yan ay umalis doon sa templo. During the time of Ezekiel, umalis siya sa templo kasi yung mga tao, they did not glorify the Lord. And therefore, God leave them. He departed Himself to them. Umalis siya sa templo. But praise the Lord, after 400 years of silence, when Jesus was born, the same Shekinah glory came to them. Bumababa yung glory. Bakit? Kasi ipinanganak ang Panginoong Jesucristo na nagsisimbolo sa kaluwalhatian ng Panginoon. After 400 years of silence, dumating, nahayag yung kaluwalhatian. Hindi ito na-miss ng mga shepherds. Na-experience sila. Iba yung nangyari sa kanila. Iba yung feeling. Iba yung enjoyment na kanilang naranasan. Iba yung pagpapala na natanggap ng mga shepherds nito. They were the first ones who heard the good news, who experienced the glory of the Lord. They were the first. Unang-una sila na narinig nila yung mabuting balita. Luke chapter 2 verse 10, ganito ang sabi, the angel said to them, do not be afraid. Natakot sila. Actually, talaga pagka ang Panginoon nag-reveal sa iyo, dalawang bagay ang mangyayari. Yung bang kakaroon ka ng talagang takot eh. Yun yung literal fear. Kasi kasi makikita mo yung kaluwalhatian ng Panginoon and then you will see yourself that you are a man of sin. That you are under that influence of sin. Kaya nga si Isaiah, nung nakita kanya yung kaluwalhatian ng Panginoon, sabi niya, who am I? For I have seen the King of glory. Sabi niya, nakita niya. Kaya itong mga pastor na ito, marahil, nakaramdam sila ng takot kasi they are still human. But on the other hand, nagkaroon siya ng tinatawag na holy fear. Banal na pagkatakot sa Panginoon. And therefore, the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Praise the Lord for that. Sila yung una na nakatumanggap ng mabuting balita, na nagbigay ng kagalakan, nagdala ng matinding kagalakan sa bawat generation. Mga taong
nakilala nila si Jesucristo, hindi nila na-miss ang Pasko. Tumanggap sila ng pinakamatinding regalo sa kanilang buhay. Yun ay ang kaligtasan. Ang tagapagligtas ay nahayag sa kanilang buhay. Sabi rito, today in the town of David, a Savior has been born to you. Tagapagligtas. Yun ang purpose ng Pasko eh. Maintindihan na mayroong tagapagligtas. May nagliligtas mula sa kasalanan. He is the Messiah. Until today, the people in Israel, they are looking for the Messiah. The day will come that the false Messiah will be revealed. And he is the Antichrist. At yun ang worst na mangyayari. But this Messiah, the Bible says, He is the Lord. Meaning He is the self-existent one. His name is Yahweh, the covenant-keeping God. Siya yung Diyos na nag-iingat ng kanyang tipan. Siya yung Diyos na nangako at yung kanyang pangako ay kanyang isinagawa. He is the Lord, the self-existent one, the covenant-keeping God. And verse 12 sabi diyan, this will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. Think about this. The creator of the universe became a baby. Lying in a manger. Yung humahawak, kumokontrol ng buong mundo ay naging bata. Ipinanganak sa sabsaban. Siya yung tagapagligtas, siya yung Mesiyas, siya yung Panginoon. That is the humility of God. That is the love of God for us. And then verse 13, sabi niyan, suddenly a great company of the heavenly hosts appeared with the angel, praising God. They praised the Lord, saying, glory to God, kaluwalhatian sa Diyos ng kataas-taasan at kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Until today, may mga taong hindi pa rin nagkakaroon ng kapayapaan. Bakit? Kasi wala sa kanila ang kaluguran ng Diyos. Pag ang kaluguran ng Diyos na sa buhay ng isang tao, ang taong yon ay magkakaroon ng kapayapaan. Because that is the Word. That is the declaration of the Word of God. This glory, yung sinasabi itong glory to God in the highest, yung kaliwanagan, yung brilliance, yung splendor na yan ng Panginoon, it was given also to us, believers, sons and daughters of God. John chapter 17, verse 22, Jesus said, I have given to them the glory and honor which you have given to me, that they may be one just as we are one. When God revealed His glory to the shepherds, yung shepherds naging kaisa niya. Nung ikaw ay kumilala kay Jesucristo, nung tinanggap mo yung pinaka-the best na regalo ng Diyos at ang Panginoong Hesus ay nasa iyong puso, ikaw ay naging kaisa niya. Yung glory niya nasa iyo. Sabi niya rito, I have given to them the glory and honor. Kaya yung glory ni Lord nasa iyo eh. Nasa bawat mananampalataya upang tayo ay maging kaisa niya. And remember, the word one or being one, just as He and the Father are one, it means being in covenant. Si Jesus may covenant sa Father. And when Jesus gave revealed His glory, He made a covenant with the shepherds. When He revealed Himself to us, He made a covenant with us to be one with Him, to be in a covenant relationship with the Lord. It means to be the reflection of His glory. Kaya ang mga believers until today, they are the crown of His glory. They are the reflection of the glory of God. Pakisabi sa katabi mo, you are the reflection of the glory of God. Amen. Do you believe that? Amen. Kaya huwag kang malungkot kung wala kang handa, kung hindi bago damit mo, kung wala kang regalo. No, huwag kang malungkot. Maging masaya ka sapagkat ang Panginoon ay nasa iyo. Ang Panginoon ang siyang maggagabay sa iyo sa daan ng katuwiran. Ang Diyos ang magdadala sa iyo sa buhay na pinagpala. Amen. Do you believe that? That's why I serve the Lord. Kasi naranasan ko yung kanyang presence, yung kanyang glory. The same with the shepherds. So the reason why
the manifestation of the glory of God, or they experience the manifestation of the glory of God because they are the reflection of God's heart. Pangalawa, ganun din tayo. Pangalawa, bakit naranasan ng mga pastol ang kaluwalhatian ng Panginoon? Because the shepherds, they are the representatives, no? Kinatawan na magdadala ng mabuting balita ng Panginoong Jesus. Ang mga pastol ay kinatawan ng Diyos sa pagdadala ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Jesus. Again, we are the reflection, katulad din ng mga shepherds, if you are caring, protecting, guarding, or serving somebody, and you are also not just a reflection, but a representative, katulad din ng mga shepherds. Tingnan natin ang Luke chapter 2, verse 15. Nang iwan sila ng mga anghel na patungo sa langit, sinabi ng mga pastol sa isa't isa, pumunta tayo ngayon sa Bethlehem. Pumunta sila sa Bethlehem. Bethlehem means house of bread. Bethlehem is a place of worship. Like in this place, we have the house of worship. And praise the Lord, thank you, because kahit na busy kayo, kahit na may mga kailangan pa kayong gawin sa bahay, pumunta kayo sa church to worship the Lord, to hear the word of the Lord. Can we give God the praise? Salamat. Pagkasabi sa katabi mo, salamat, naglaan ka ng oras. Kahit na busy ka, kahit na meron kang schedule, you are in the church to worship the Lord. Kaya sabi ng mga pastol, no? Kasi, sabi nila, punta tayo sa Bethlehem, tingnan natin nangyaring ito na ipinalam sa atin ng Panginoon. At sila'y nagmadaling pumunta at kanilang natagpuan sina Maria at Jose at ang sanggol na nakaiga sa sabsaban. It was a great blessing. Natagpuan. In reality, no, they find themselves in the presence of the Lord. No? Kumbaga, nung pumunta sila, natagpuan nila. But in reality, no, nakita nila yung sarili nila na nandun sila, nakaluhod sila. Katulad ng wise men to be with the presence of Jesus. The best experience na pwedeng maranasan ng isang tao, yung maranasan mo, not just the glory of the Lord, but the loving presence of the Lord. Amen? They find themselves in His presence. The shepherds did not miss Christmas, but they also experienced the glory and the glorious presence of the Lord. The best Christmas gift na naranasan nila. Hindi sila naging katulad ng iba na na-miss yung Pasko. Sila mismo na-experience sila yung totoong kahulugan ng Pasko. Naranasan nila yung kaluwalhatian ng Panginoon. Na-enjoy nila yung presence ng Panginoon. And in Luke chapter 2 verse 17, when they had seen Him, sabi ng Bible, when they had seen Him, they spread the word concerning what had been told them about this child. Nung nakita nila, the word, yung word na nakita nila, nung naranasan nila, nung na-enjoy nila yung presence niya, nung naging aware sila. The word sin in Greek is ido, meaning to be aware of His presence, to perceive, to know and to understand that they were in the presence of God. And then, because of that, they spread. Alam niyo mga kapatid, kapag naranasan mo yung glory ng Panginoon, naranasan mo yung presence ng Panginoon, hindi pwedeng hindi ka magsasalita tungkol sa Kanya. Amen? You will speak for Him. You will spread the word, the good news about Him, about what He has done. Kasi ibang klase yung presence niya eh. Ibang klase na nga yung glory na na-enjoy nila. Angel lang. Isang angel lang talagang matindi na yung glory ng Panginoon sa kanila. Much more yung presence ni Lord. Ibang klase yung presence ni Lord. Hindi kayang ipaliwanag, mga kapatid, kapag naranasan ng isang tao yung presence ni Lord. It is unspeakable joy. Unspeakable. You cannot explain it. Unexplainable yung presence niya. Kaya sabi rito in verse 18, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. Namangha sila.
Bakit? Kasi kakaiba yung pagsasalita ng mga shepherds. No? Hindi nila alintana yung kanilang itsura. Marahil si mga shepherds nila, marumi yung kanilang damit. Marahil amoy tupa sila. No? Maamoy sila. Pero hindi yun ang mahalaga eh. Hindi mahalaga yung bagong damit, hindi mahalaga yung bagong itsura na nakapag-reband o ano man ang ginawa sa sarili, di ba? Hindi mahalaga yun. Ang mahalaga, naranasan mo si Lord. Na-enjoy mo si Lord. Si Lord nasa'yo. Amen? And praise the Lord. Narito si Mary sa Luke 2 verse 19. But Mary treasured all these things and pondered them in her heart. Talagang itinago ni Mary sa kanyang puso. No? Na talagang iningatan niya ito sa kanyang buhay. Sana ingatan natin to sa ating puso. Yung ganitong karanasan na alam mo, ang Pasko, hindi siya material na bagay. Ngayon, commercialism ang Pasko eh. Talagang nako-commercialize na eh. Kaya nga kahapon, talagang Pasko sa Fairview, kulay pula. Kikita mo talagang pula. Buti na lang hindi ako lumabas. Andun ako sa amin. But praise the Lord, ganun talaga ang buhay. Kasi maraming tao nakatingin pa rin sa pera, sa regalo, sa mga mabibili nila. Of course, kailangan natin yan. But the most important thing sa buhay, most important object or person sa buhay natin ay ang Panginoon. Amen? And the Bible says in Luke chapter 2, verse 20, the shepherds returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen. Tuwang-tuwa sila. Ibang klase yung joy. Ibang klase yung kagalakan nila. Unspeakable joy. Hindi kayang ipaliwanag yung kagalakan. Hindi kayang ipaliwanag yun eh. Hindi kayang ipaliwanag na nakita mo siya. Pag sinabing nakita mo siya, ibig sabihin, naranasan mo siya. Na-enjoy mo siya. Ibang klase yung presence ng Panginoon na nagbigay sa kanila ng matinding kagalakan. Why? Because in the presence of God, there is fullness of joy. There is fullness in Him. There is fullness. Kaya nga, sila ay nagpupuri sa Panginoon, and then sabi rito na praising God for all the things they had heard and seen. Sila nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. They spread the good news. At itong mga shepherds na ito, mga kapatid, hindi na sila naging katulad ng dati. Binago sila ng Panginoon. Tandaan natin, ang sino mang makaranas ng presence si Lord, binabago ng Panginoon. Nagiging caring. No? Nagiging mapagmahal siya. Nagiging mapagmalasakit kapag yung presence ng Panginoon ay naranasan niya. The same with us. I'm talking about the Lord. God has given us the best gift we can imagine. And that is the shepherd of our soul. He is Jesus, the reason for the season. And God also has given us the gift. Yung bang may mag-aaluga sa iyo, magpi-praise sa iyo, maggagabay sa iyo. And I pray that the Lord will speak to us this morning about being a shepherd. Ang pagiging pastol, ang pagiging shepherd, hindi lamang siya title. Ito ay character. Ito ay attitude. Kaya nga sabi ni Lord sa Jeremiah 3 verse 15 in the Amplified Bible, He said this word, then in the final time, I will give you spiritual shepherds after my own heart. Shepherds who are after God's own heart. Shepherds who are the reflection of God's heart. We have the true shepherd. His name is Jesus. And Jesus is making us His own people to be the extension of His love.
God said, I will give you spiritual shepherds after my own heart who will feed you with knowledge and through wisdom. And I pray that God will raise up shepherds in this place. Shepherds na binabanggit sa Jeremiah 23 verse 4 ni Lord. Sabi ni Lord, I will set up shepherds over them who will feed them, and they shall fear no more, nor be dismayed, nor shall they be lacking, says the Lord. In Matthew, when Jesus saw the multitudes, he was moved with compassion. Why? Because he saw the people, they were harassed and helpless, being a sheep, having no shepherd. Bakit maraming tao ngayon? Sira ang buhay, wasak ang buhay. Hanggang ngayon, akala nila, pagka nagkainuman, nagkainan, nagkasayahan, na-enjoy na nila, na-celebrate na nila ang Pasko. Hindi po. Na-miss pa rin nila ang Pasko. Pag hindi nagkaroon ng changes, pag hindi nagkaroon o nakilala nila si Jesus as the Lord of their lives, they will still miss the true meaning of Christmas. Praise the Lord, God has given us the best gift. Na nais ni Lord, gamitin ka sa mga taong hinaharas, mga taong helpless, for you to be an extension of God's heart for them. To be the reflection of God's heart. To be His representative for those who are helpless and harassed. Let us pray. Lord, thank you for your word, for your message. Thank you because nagmanifest ka. Inihayag mo, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong glory, ang iyong brilliance, ang iyong splendor, ang iyong karilagan, Panginoon, ang iyong kaningningan, ang iyong kamahalan, ang iyong kagalingan at kaliwanagan sa mga shepherds. Thank you, Lord, because after 400 years of silence, Lord, during that time, you came to them as the light for those who are in darkness. Thank you, Lord, because of your great mercy, you were born in the manger. And thank you, Lord, because you grew up at the age of 30, you began your ministry to reach out for people, to heal people, to save people. And at the age of 33, oh Lord, you died. You shed your blood for the forgiveness of our sins. And thank you, Lord Jesus, because of your great love. You are our good shepherd. You gave your life for us. We're here as your sheep, as your people. Lead us, Lord, to give our life for you, to be your instruments, to be the extension of your love, to be the reflection of your heart, to be your representative like the shepherds. Thank you so much, Lord. In Jesus' name. Habang ang mga ulo'y nakayuko, mga matay nakapikit, you just pray for just a moment. Gusto ko lang magbigay ng pagkakataon sa mga bisita. Maaring first time or second time mo. Ilang Pasko na ba ang na-miss mo? Ilang Pasko na ang dumaan sa buhay mo na wala si Jesus sa iyong puso? Kaibigan, kapatid, pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin ay ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesucristo. Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang inialay ng Panginoon. Yun ang ibinigay ng Panginoong Diyos, si Jesus, upang ikaw ay magkaroon ng buhay
na walang katapusan. Buhay na walang hanggan. Kung wala pa si Jesucristo sa puso mo habang ang mga uloy na kayo ko, mga matay nakapikit, just make the Lord Jesus Christ the Lord of your life. And He will never fail you. He will guide you. He will save you. Ililigtas niya yung kaluluwa. At kung nais mo yan, sumunod ka lang sa akin sa maikling panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo. Tinatanggap kita bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo ang aking buhay. Maghari ka sa akin. Salamat po sa iyong pagpapatawad at paglilinis ng aking buhay. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Lord, salamat sa mga nanalangin. Dalangin ko, Panginoon, na naghari ka sa kanilang buhay sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. In Jesus' name. Amen.